mga parikoy. Happy Sunday pala sa atin lahat mga parikoy. So as promised mga parikoy na itutuloy-tuloy nating vlog para makapagbigay tayo ng konting tips, experience ko din dito. Baka makatulong na doon sa mga kapwa nating magmamanok na baka mapagkunan ng aral para at least pwede rin siya may apply kung na-experience nyo, kung ano rin yung na-experience ko dito. So tara mga parikoy, pag-usapan natin mga parikoy. So yun, welcome back mga parikoy. So ang itatopic pala natin mga parikoy, through my experience mga parikoy dito sa bago kong location. So kung ano yung mga posibleng sakit-sakit sa tag-init. So alam nyo naman na talagang summer ngayon, mainit, ewan ko lang dyan sa inyo kasi dito kasi sa akin talagang napakainit. Tingin ko lahat naman siguro ngayon naka-experience ng sobrang init ng panahon sa Pilipinas kasi nasa isang lugar lang naman tayo. So ang pag-uusapan natin mga parikoy kung ano yung mga posibleng mga sakit-sakit dito mga parikoy, na-experience ko dito, napansin ko dito na ang karaniwang sakit na tumatama dito sa lugar ko, tawag dito yung fowl cholera. So yun yung i-discuss ko sa inyo mga parikoy kung ano yung remedyo na pwede nating magawa at ano yung pwede nating gawin, pati yung gamot na rin. Kasi tawag dito, talagang mahalaga to mga parikoy, dahil sa sobrang init ngayon, talagang yung mga manok natin ay talagang apektado. Alam nyo naman na vulnerable yung manok kasi ito may buhay to. So kailangan natin silang pagtuunan ng pansin. Kalimitan kasi sa atin na parang baliwala lang. So katulad ko na meron tayong mga masasabi natin mga valuable na mga materyales. So kailangan natin pag-ingatan kasi sayang, pinaghandaan natin yan, pinag-imbisa natin ng malaki-laking pera yan, tapos yung manok natin ay masasayang lang or otherwise talagang mamamatay. So yun mga parikoy, isi-share ko sa inyo mga parikoy kung ano yung naranasan ko dito na talagang masasabi ko na napakahirap na problema mga parikoy. Yung fowl cholera na sinasabi ko sa inyo mga parikoy, naranasan ko siya dito. Kung ano yung mga sintomas na nakita ko, napansin ko, kung masasabi nating fowl cholera, kasi ito kasing fowl cholera at saka yung tinatawag itong peste o NCD ay halos magkakaparehas. Kung mapapansin nyo, yung manok natin ngayon malungkot at makikita nyo ang pinaka number 1 na sign o sintomas niya ay yung ipot nila, kasi doon naman natin na gauge lahat o nababasa lahat yung kung ano yung sakit-sakit ng mga manok. So balik tayo doon sa sintomas mga parikoy. Ang fowl cholera naman, ang pinaka number 1 na sintomas niya, makikita nyo sa ipot na yung ipot niya ay kulay berde at kulay puti. At mapapansin nyo, dahan-dahan silang manghihina. Kung mahahawakan nyo, katulad ng ginagawa ko na hinahawakan ko yung paa ng manok ko, ganun din sa fowl cholera, mapapansin nyo kung hahawakan nyo yung paa ng manok nyo ay napakainit at dahan-dahan siyang mananamlay. Ang pinagkaiba lang doon sa fowl cholera at saka doon sa peste, ang peste lang talagang kung siya yung tatama sa manuka natin, maiksing panahon lang talagang uubusin yung natin, yung manok. Ito naman sa fowl cholera naman iba, although magkapareha siya ng sintomas, pero yung sa fowl cholera naman ay dahan-dahan. So meaning to say, minsan every week may mamamatay pa isa-isa, tapos minsan naman 2 weeks mamamatay din yung iba. Padahan-dahan siya, tsaka mangangayayat at iipot siya, mawawalan siya ng ganang kumain. So yun, na-experience ko dito mga parikoy na talagang hindi siya biro. Kasi sa akin dito, kung maikwento ko sa inyo, 4 sa mga inahin ko na Mount Banahaw na mga authentic na mga broodhen ay talagang nasayang dahil doon sa nangyari sa fowl cholera. Pati yung broodcock ko nga na lemon na binili ko din kay Ramon na original din na broodcock ay talagang namatay din. 4 days lang yung tinagal. Although ginamot ko siya, talagang huli ko na siyang nakitaan ng sintomas na yun pala yung sakit ng fowl cholera. Ngayon, ang makikita nyo sa fowl cholera na ipot niya puti, tsaka mapapansin nyo, masasabi ko nga na magkapareha sa NCD kasi ang manok din ay maglalaway. Malapot yung laway niya, talagang sobrang tamlay niya. Yung palong niya, mangingitim yung palong. Yun yung unang-unang palatandaan na mapapansin nyo nilalagnat.
meron naman siyang remedyo mga pare ko na masasabi kong remedyo kasi magagamot siya natin, pero hindi pa rin siya talaga 100% na makukure. Kasi hindi naman natin siya madidetect kaagad na tinamaan na yung ano natin, yung alagang manok natin na yun na pala yung fowl cholera na sakit. So ang masasabi ko, tingin ko lang para sa akin na siguro pinaka-remedyo dyan, kung mapapansin nyo na yung manok nyo na mainit yung mainit yung paa ng manok niyo, lalo na makikita nyo na puti na kaagad yung ipot. Minsan kasi hindi nagtutunaw. Number 1 yun kasi tag-init nga, hindi siya nagtutunaw. So mas maganda na hanapan nyo na kaagad ng ng solusyon. Masasabi ko diyang solusyon mga pare ko para ma-avoid natin yung ganun siguro sa tingin ko. Kung magliligo tayo ng manok, kasi kailangan natin magligo ng manok. Sa akin dito every 10 days nililiguan ko kasi nakatali sa tipi. So pantak kasi open yung space ko, mapapansin nyo sa likod may mga puno siya, may mga portion talaga na wala siyang puno. So ang talaga yung manok ay babad talaga sa arawan o sa araw. So kaya nagliligo ako dito every 10 days. Ang masasabi ko dyan mga pare ko, kung magliligo kayo, may advice ko siguro kahit papano lagyan nyo ng yellow mga pare ko, yung tubig, para kahit papano malamigan yung katawan nila. Kasi alam nyo na kapag nilalagnat yung tao, yellow naman talaga yung nilalagay natin. Kailangan natin ng malamig, nilalagay natin sa ating ulo na malamig para magko-cool down yung init. So ito namang fowl cholera, masasabi ko dyan, kung hindi matunawan yung yung manok nyo, kasi isa din yun sa rason, hindi nga sila maganang tumunaw dyan kasi bigla sang tatamaan. Tawag dito, subukan yung subuan ng kung di isupa nyo na yung tubig, lagyan nyo ng kaunting apple cider vinegar, yun yung para mabilis siyang tumunaw. Kasi alam nyo na yung apple cider vinegar, talagang lactic acid yan, mas mabilis magtunaw yung yung manok. Kasi sa tao, ginagamit din yan para mabilis tumunaw. So ganun yung ginawa kong remedyo. Tapos tawag dito, liguan natin yung manok natin. At tapos yan, kapag mawala na yung yung tawag dito, yung hinain niya, bigyan nyo ng sulfa. Meron naman siyang mga gamot mga pare ko, kasi wala naman talagang ibang gamot na pang ganyan. Sulfa lang naman talaga, iba-ibang klaseng sulfa. Meron naman yan sa Tatak Excellent, meron din sa ibang produkto, pero basta sulfa siya. Pero not 100% pa rin mga pare ko na makukure, kasi although ginawa ko rin yan, medyo late na lang talaga na-detect yung sakit na yun. Pero meron namang nag-survive, pero pa rin tawag ito, meron pa rin talagang nasabi nating nadali. So yun na nga, nadali ko 4 na inahin, saka 4 na isang broodstag. So yun nadali, 5. Puro ang masakit lang doon, yun pang nadali, yung pang galing kay Ramon na masasabi nating mahal, kasi mahal naman talaga yung manok ni Mount Banahaw. So ang cost naman din yan mga pare ko, napansin ko rin ang cost niyan dahil yan sa pabago-bagong panahon. Number 1 dyan yung init. Pagdating ng gabi naman, dito kasi sa lugar ko talagang napakalamig. Pagdating naman ng gabi ay malamig. So yun yung dahilan bakit sila nilalagnat, dahil sa pabago-bagong panahon. Tsaka pangalawa din, based din sa tawag ito, nagtanong kasi ako sa veterinaryo mga pare ko, kasi ako meron akong kaibigan na veterinaryo, siya din yung vet dito sa manukan ko. Dahil din daw yung sa iba, dahil din daw sa yung mga nakainan sa daga, yung ihi ng daga, tapos yung patuka natin, kung makalat tayo sa natin sa lagayan ng patuka, lalo na yung patukaan nakabukas, makakainan, tas maiihian, pati rin yung sa sa tawag dito sa mga ipis. At dito naman sa ranging naman, what I mean dito naman sa tawag dito sa talian natin, sa cording pala, isang dahilan dyan, yung sa palaka. Kasi alam niyo na, kapag yung paso natin nakatiwangwang lang dyan overnight, so may tubig yan kasi pinakain natin ng hapon, tutubigan din natin. So basa, tuyo yung paligid kasi tag-init nga. So wala namang may mga palaka pa rin yan. Yung palaka papasok doon sa maliligo doon sa paso. So alam niyo na yung palaka, napakarumi niyan. So pagbaba ng manok natin galing sa tipi, uhaw yan sila, magdamag na tutulog, pagbaba maiinom. Sa akin naman yan, wala namang case akong ganyan, kasi araw-araw ko kasing araw-araw namin dito na tinataob. Sinasabit kasi namin yung namin, yung paso namin sa tipi.
So sa akin walang ganon, tas sa patukaan ko naman ay hindi rin naman dinadaga kasi nasa isang lugar naman na hindi rin talaga siya di naman nakakalat yung patukaan ko, malinis din naman. So wala akong ganong klaseng senaryo na masasabi kong dahilan. Ang nakikita kong dahilan sa akin naman dito mga pare ko ay yung init talaga. Init at lamig. Tapos minsan pa may sumisingit na buhos ng ulan. Napakainit ng lupa, bubuhusan ng ulan, kaya sabihin natin gabi man yan o tanghali o umaga. So ilang araw na mainit yung lupa, pag buhos niyan, ang unang singaw, yun din yung isa sa mga dahilan o cause. Kaya yung inahin ko na kinikwento ko sa inyo na nadali, yung 4, nakagala kasi yun sa ranging ko mga pare ko. So ngayon sila lang sama-sama yung mga inahin ko. So yun, dahan-dahan may tinamaan, pa isa-isa nga. Hindi naman siya araw-araw, may pagitan siya na ilang linggo. So yun yung naging dahilan sa akin, yun yung nakita ko. Tas doon na nag-trigger mga pare ko. Kaya ang masasabi ko, yun na nga yung magiging remedyo natin na tawag dito. Tignan natin yung mga alaga natin kasi di naman natin sila araw-araw sinubaybayan, lalo na sa akin, napakarami ko ditong mga manok. So hindi ko siya ma-pinpoint kaagad kung kasi busy nga, ang dami kong tinututukan. Kahit sabihin natin na nakaipot siya ng puti, nasa ranging sila. So hindi ko mapapansin na natuyo na pala yung ipot, hindi ko madidetect o hindi natin madidetect. So yun mga pare ko, ang masasabi kong pinaka-remedyo dyan mga pare ko, magbakuna. So ito naman sa bakuna mga pare ko, masasabi kong advisable yung bakuna, pero ang masasabi ko din sa bakuna, kailangan natin ng perfect timing mga pare ko. Kaya masasabi kong perfect timing mga pare ko, sinubukan ko siya mga pare ko, masasabi ko lang na hindi ko siya na perfect kasi nagbakuna ako, which is ngayon tag-init na. Alam niyo naman, itong fowl cholera na bakuna mga pare ko, oil based to. So itong oil base, kapag ituturok natin yan sa pitso, kasi sa pitso yan, so mamamaga yung pitso. So based sa experience ko naman, kahit hindi sa fowl cholera na bakuna, yung mga 4-in-1, yung 4-in-1, 7-in-1, oil base din yung mga yan. So mananatili siyang napakatagal. Usually, aabot siya ng mga 1 buwan mahigit bago huhupa yung maga. So ibig sabihin nun, kapag maga yung pitso ng manok natin, ay masama din pakiramdam nila kasi nilalagnat din sila, plus mainit yung panahon, so lalo silang manghihina. Kaya ako dito, ang experience ko naman dito, medyo nga ako na natakot kasi tawag dito, nang nanamlay talaga yung mga manok ko. Masasabi ko siguro mga 40% o 30% nanamlay yung mga manok ko kasi namaga yung mga pitso. Tinurukan ko lahat sila, yung mga nakatali, nakagala, pati yung materialis ko, nanamlay. So ang masasabi ko naman, kung magbabakuna naman tayo nitong fowl cholera na bakuna, kasi yun lang naman talaga yung pinaka masasabi nating solusyon dyan. So mas mainam na hindi pa papasok yung tag-init o yung summer, kasi kalimitan summer naman between March hanggang May o April, maiksi lang naman yung summer, kaso nga lang napakainit talaga. So ang ma-advise ko dyan, mas maganda siguro magbakuna tayo dito sa mga bandang December, January na medyo malamig pa. At least kung papasok naman yung summer, so sabihin natin yung duration ng maga ng ng pitso nila, abuti ng 1 buwan o 2 buwan. So pagpasok nitong summer ay wala na yung maga. So na siya, medyo naka-recover na kaunti yung katawan niya. So yun yung masasabi ko dyan mga pare ko, tungkol doon sa fowl cholera na sakit. Kasi based sa experience ko, hindi pala siya ganun kadali o hindi biro. Kasi biruin nyo yung nasayang ko, yung namatay na mga yung mga tinamaan ng sakit, ay medyo masakit-sakit din yung damage nun mga pare ko, kasi mahal. Lalo na materialis natin yung tamaan, talagang bukod sa mahal, lalo na kapag importante sa atin yung materialis na yung linyada niya ay maganda, yung binigay na masasabi natin winning percentage, ay masasayang, katulad ng sa lemon ko. So yun lang mga pare ko, na ikwento ko to sa inyo, na i-share ko to sa inyo, at least pagkunan nyo ng tawag dito aral, para kung sakali man makatulong man to sa inyo, at least pwede nyo siyang tawag dito
ang pagbasihan, pwede nyo i-improve kung meron kayong maganda pang suggestion. Ito naman ay experience ko lang, kaya ako sinuggest sa inyo. So kung meron kayong may improve pa, which is maganda kasi tayo naman, continuous naman yung learning natin, process natin. So sa akin, yun yung understanding ko nito ngayon kasi first year ko dito, tapos di ko lubos akalain na ganito kainit, tapos pagdating ng gabi naman, ganun naman siya kalamig. So at least by next time na papasok na naman tong tag-init, kasi tag-init ngayon, so meaning to say sa sunod na taon, kahit papaano mayroon na tayong idea na maiwasan man lang natin yung ganung klaseng problema. Tsaka pagdating naman sa bakuna mga pare ko, talagang medyo masakit yung presyo, napakamahal talaga. Ang bakuna ng fowl cholera, di talaga din siya ganun ang maganda lang naman din nun kasi siya, tawag dito oil based, tsaka naman siya mga pare ko, pwede natin siyang i-store sa rep kasi naman siya, tawag to field vaccine. So pwede natin siyang tawag dito i-store ng medyo matagal-tagal. So pwede natin siyang balik-balikin, gagamit-gamitin natin siya paulit-ulit hanggang maubos, hanggang sa yung duration din ng expiration niya. So, yun lang mga pare ko para at least sana nakatulong ako sa inyo. Kasi yun naman yung pangako ko na i-share ko yung experience ko, kung ano yung pwede kong mai-share sa inyo para tulong-tulong. Alam ko naman na meron ding nakakaalam dito. Kung sa mga nakakaalam naman, mag-comment lang kayo mga pare ko para at least malaman ko, o sa mga tawag dito sa mga viewers naman natin o subscriber natin ay makukunan din nila ng tawag dito ng aral. So yun mga pare ko, itong hawak mo naman mga pare ko, pakita ko lang sa inyo since hawak mo naman na to. Ito po ay isang early bird na butcher. Anak to ng kay Don Ramon na authentic. So ito F1 to, straight breed. Butcher sa butcher, sila lang. So ito na yung hawak, ito na yung produkto ng early bird ko na butcher. Yan. White leg siya, straight comb, regular red. So ito yung mga pare ko. Ito yung hawak ng mga pare ko butcher. Marami to, hindi lang naman to kasi kompleto naman ako sa bloodlines ni Don Ramon. 7 bloodlines, meron tayong Tornado Hatch, Super Brown Red, Gem Bishop Kelso, Perfection, tawag dito Lemon, Butcher at saka Gal. Maliban doon, meron tayong mga off colors, meron tayong Billy Rubble Gray, meron tayong White Clarets, saka may mga kakaunting dome, tsaka Thompson White. So yun yung mga off colors ko dito mga pare ko. Pero lahat yon ng mga binanggit kong bloodlines, galing din yun sa mga masasabi natin mga kilalang breeders din. Kumuha ako dun sa mga breeders kung ano yung mga sikat nila o signature line nila. So yun yung kinunan ko sa mga off colors ko. Set aside doon sa 7 bloodlines na ni Don Ramon, yun yung pinaka main ko na bloodline dito, yung 7. So yun yung bloodlines natin dito sa Princess Althea Game Farm mga pare ko. So yun lang mga pare ko, medyo mahaba-haba na. So I hope mga pare ko i-subscribe nitong munti kong channel kasi kakabalik ko lang itong itong time na to. Medyo matagal-tagal ako nakapagpahinga dahil sa breeding. So ngayon medyo nakapagpahinga ng kaunti, kaya magbablog na uli ako mga pare ko para makapagbigay tayo ng tawag dito knowledge na pwede nating pag-usapan. So pwede rin kayong mag-comment mga pare ko kung merong magtatanong, subukan natin i-discuss kung ano yung tawag dito experience ko na pwede natin pag-usapan. Malay nyo ako ay makatulong at ako naman ay matututo rin sa kung ano yung magiging comment niyo. Tulong-tulong mga pare ko kasi itong pagmamanok ay non-stop naman yung learnings natin dito. So magtutulungan tayo mga pare ko. So once again mga pare ko, maraming salamat mga pare ko. Don't forget to subscribe mga pare ko itong channel mga pare ko. So hanggang sa muli mga pare ko, peace out mga pare ko.